Hindi na ito simpleng away lang, malinaw na may tensyon sa pagitan ni Doc Love at Kuya Val at ang pinakaapektado dito ay si Vinci dahil siya ang nasa gitna ng dalawang kampo. Kung may plano silang kunin ang pamilya Badalero, magsabi ng totoo. Ipaalam kay Kalinga Prab ang inyong plano. Ano bang plano ng Team Guapa? Ang punto ni Kuya Val, may ginagawa si Doc Love na hindi tama lalo na sa paraan ng paglapit sa pamilya ni Vinci, kasi kung totoo na minamanipula ang isip ng mga magulang, hindi na yan content lang, seryosong usapin na yan. Hindi biro ang makialam sa desisyon ng pamilya lalo na kung may halong influence at posibleng pera. Ngayon sa side ni Doc Love, hindi may kakaila na marami sa comments ang nagsasabi na parang ginagatasan ang sitwasyon, ginagamit ang kwento ni Vinci para sa content at views, at kung mapapansin mo, hindi isang tao lang ang nagsasabi nito kaya nagkakaroon ng duda ang mga tao. Hindi ibig sabihin na tama agad ang comments pero hindi rin pwedeng balewalain lalo na kung paulit-ulit na lumalabas ang parehong observation mula sa iba't ibang viewers. Mas lalong umiinit ang isyo dahil sa sinasabing paggawa ng grupo na walang problem sa Kailan Gap. Dito nagiging sensitive ang usapan kasi kung si Vinci ay nasa ilalim pa ng isang organization, may proseso at may authority na dapat sundin. Hindi pwedeng basta gumawa ng sariling grupo lalo na kung may involvement ang beneficiary dahil pwedeng magmukhang inaagaw ang control o direksyon ng sitwasyon. Dito nagiging malinaw kung bakit galit si Kuya Val, kasi sa perspective niya, hindi lang ito simpleng pakikialam kundi parang may kumukuhang ibang direksyon sa sitwasyon ni Vinci na hindi coordinated sa kanila. At kung ikaw ang nasa posisyon na may responsibilidad sa isang tao, natural lang na magre-react ka kapag may ibang gumagalaw ng walang palem. Ngayon pagdating naman kay Doc Love, makikita sa style niya na hindi siya umiiwas sa confrontation, may halong pang-aasar at pagpapakita ng confidence na minsan nagmumukhang pang-iinsulto sa paningin ng iba. Posibleng strategy ito para makakuha ng attention at engagement pero sa ganitong sensitive na issue, nagiging gasolina siya sa conflict imbes na makatulong sa paglinaw ng sitwasyon. Ang mas mabigat na tanong dito ay ano ba talaga ang intention? Kung ang goal ay tumulong kay Vinci, dapat malinaw, coordinated, at transparent ang lahat ng galaw. Pero kung may halong personal gain gaya ng views, followers, o posibleng pera, doon na nagiging komplikado ang lahat dahil nawawala ang focus sa beneficiary at napupunta sa sariling interes. Si Kuya Val iniisip niya pinoprotektahan niya si Vinci at ang sistema ng Kailan Gap habang si Doc Love posibleng naniniwala na may sarili siyang paraan ng pagtulong at mas may karapatan siyang i-cover ang kwento. Pero kahit ano pa ang dahilan, ang problema nagsisimula kapag nag-overlap ang authority at nagkakaroon ng agawan sa influence. Hindi dapat nakakalimutan na si Vinci ang nasa sentro ng lahat nito at hindi siya content lang o topic para sa views. Kapag nagpatuloy ang ganitong conflict, siya ang unang maaapektuhan emotionally at socially lalo na kung nahahati ang mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi na ito simpleng paggawa ng video kundi involvement sa buhay ng tao. Sa dulo, ang pinakaimportante dito ay transparency at respeto sa proseso. Kung may gustong tumulong, dapat malinaw kung paano at saan siya papasok sa sitwasyon at hindi pwedeng basta mag-improvise lalo na kung may existing na system na sinusunod. Kung hindi ito maaayos, tuloy-tuloy lang ang banggaan at lalong lalala ang issue. Ngayon tingnan natin sa mas malalim na anggulo kasi hindi pa dito natatapos ang issue. Ang mas delikado dito hindi lang yung galaw ni Doc Love o reaksyon ni Kuya Val kundi yung epekto nito sa perception ng publiko. Kapag ang viewers nagsimula ng maniwala na may manipulation o may hidden agenda, kahit hindi pa proven, automatic na sisire na ang tiwala at yun ang pinakamahirap ibalik sa social media. Isa pang punto, kapag nagiging emotional ang content gaya ng ganito, mas mabilis itong kumalat. Yung galit, awa, at curiosity ng tao nagiging gasolina para mag-viral ang issue. At dito pumapasok yung tanong kung ginagamit ba ang sitwasyon para sa engagement o talagang may concern. Kasi minsan hindi na malinaw ang linya sa pagitan ng pagtulong at paggawa ng content. Kung mapapansin mo, habang tumatagal ang ganitong issue, hindi na lang si Vinci ang pinag-uusapan kundi pati reputasyon ng mga taong involved. Si Kuya Val, nakikita bilang protector o authority figure habang si Doc Love naman nahahati ang tingin ng tao, may sumusuporta pero marami ring nagdududa. At kapag ganito na, hindi na ito simpleng misunderstanding. Dito rin pumapasok yung problema sa control. Sino ba talaga ang may karapatang magdesisyon para kay Vinci?
Kung may organization na involved, malinaw dapat ang authority, pero kung may ibang taong pumapasok at gumagawa ng sariling galaw, nagkakaroon ng overlap na nagiging sanhi ng conflict. Hindi ito maiiwasan kung walang malinaw na boundaries. Isa pang hindi napapansin ng iba, kapag may ganitong gulo, may possibility na mas lalong ma-expose si VNC sa stress at pressure, lalo na kung may mga grupo na nag-aagawan kung sino ang dapat masunod. Hindi ito healthy sa kahit sinong tao, lalo na kung siya ang subject ng usapan. Kahit sabihin na para sa kanya ang ginagawa, kung nagiging negative ang paligid, siya pa rin ang talo. Ngayon, pagdating sa sinasabing panggagamit, hindi lang ito tungkol sa pera kundi pati influence. Kung titignan mo rin, may pattern sa ganitong klase ng issue online. Una, may isang content creator na naglalabas ng narrative. Pangalawa, may magre-react at co-contra. Pangatlo, hahatiin ang audience sa dalawang side. At pang-apat, lalala ang issue dahil sa tuloy-tuloy na content. Sa huli, kung walang magpaparaya, tuloy-tuloy lang ang banggaan. Ang tanong ngayon, sino ang dapat mag-adjust? Kung si Doc Love, kailangan niyang ipakita na malinaw ang intention niya at hindi siya kumikilos ng walang coordination. Kung si Kuya Val naman, kailangan niyang siguraduhin na ang approach niya ay hindi lang emosyon kundi may malinaw na communication din. Kasi kung puro reaksyon lang, hindi maaayos ang problema. Sa totoo lang, ang pinakakulang dito ay direct na pag-uusap off camera. Kasi hanggat sa social media lang dinadaan ang lahat, lalo lang itong lalaki. Hindi lahat ng isyo kailangang gawing content, lalo na kung may taong posibleng maapektuhan sa gitna. Kung tutuusin, simple lang sana ang solusyon, pero dahil may halong ego, views, at influence, nagiging komplikado ang isang sitwasyon na dapat sana ay diretso lang. Sa huli, hindi mahalaga kung sino ang mas sikat o mas maraming supporters. Ang importante kung sino ang tama ang ginagawa para sa kapakanan ni VNC. Kasi kahit anong galing ng content, kung may nasasaktan o nagagamit na tao, babalik at babalik yan bilang issue. At kung magpapatuloy ito ng walang linaw, hindi lang reputasyon ang masisira kundi pati credibility ng lahat ng involved. Sa social media, mabilis kang umangat pero mas mabilis kang bumagsak kapag nawala ang tiwala ng tao. Kaya ngayon, malinaw na nasa critical point na ang sitwasyon. Either aayusin nila ito sa maayos na paraan o lalala pa lalo at magiging mas malaking issue na hindi na nila kayang kontrolin.